Ang ID card ay bumagsak sa marmol na sahig na may malakas at malinaw na tunog na umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng Sterling Financial Bank. Si Armando Diaz, isang senior manager sa bangko, ay pabaya itong itinapon para bang basura lang ito. Pasensya na, pero ang mga dokumentong ganito ay hindi talaga nakakatulong para magtamo ng tiwala. Sabi niya na may mayabang na ngiti, inayos ang kanyang designer na kurbata habang pinapanood ang lalaki na yumuko para kunin ito. Baka gusto mong humanap ng bangkong masakma sa iyong profile. Nanatiling nakayuko ang lalaki, si Roberto Santos, sandali. Kinuha niya ang kanyang card ng kalmado at matatag ang mga kamay, hindi natitinag. Sa edad na 60, dala niya ang tindig ng isang taong napagdaanan na ang mga pagsubok na mas malaki pa kaysa kayang ipakita ng kayabangan ng isang batang executive. Nang tumayo siya, nakatingin ang kanyang mga mata kay Armando nang may kalmadong parabang nakakabahala. Napansin ito ng ibang mga customer sa bangko. Isang maayos na bihis na babae ang lumihis ng tingin sa kanyang asawa at bumulong, tahimik na itinuro si Roberto. Huminto ang pag-uusap ng dalawang empleyado ng bangko na nakasuot ng matitingkad na suits. Dama ang tensyon sa paligid. Napakatahimik na parang nilamon nito ang banayad na ingay ng air conditioning. Naiintindihan ko, sabi ni Roberto, matatag at malumanay ang boses, isang matinding kaibahan sa paghamak na kanyang natanggap. Nandito lang ako para sa isang routine na transaksyon, pero baka hindi ito ang tamang oras. Umikot ang mga mata ni Armando at tumingin kay Maricel, ang kanyang assistant, na nanonood ng palitan na kitang-kitang hindi komportable. Pareho na lang lagi ang mga tao ganyan, bulong niya na walang inis na pinababa ang boses. Pumasok sila na akala nila karapat-dapat sila dito pero hindi nila alam ang totoong takbo ng mga bagay. Ngunit si Roberto Santos ay hindi basta-basta lalaki sa kabila ng kanyang payak na anyo. Ang kanyang mga mata ay may tahimik na kumpiyansa na nagmumula lang sa malalim na karanasan at mga nakatagong katotohanan. Maayos na suklay ang kanyang pilak na buhok, ang kanyang mga kamay ay may marka ng mga taong nagtrabaho ng husto, at ang kanyang tuwid na tindig ay nagpapakita ng dangal na hindi matitinag. Ang pinakakapansin-pansin ay hindi ang kanyang kalmadong pagkatao, kundi ang katotohanang tila hindi siya nagulat sa nangyari. Parang inasahan niya ang sandaling ito, halos may plano siya para rito. Pwede ko bang malaman kung ano ang dahilan ng pagpunta mo dito ngayon? Tanong ni Maricel ng mahinahon, sinisikap pakalmahin ang hindi komportabling atmosfera. May bahagyang pag-aalimpuyo ang kanyang boses para bang may nararamdaman siyang mali. Nais kong magbukas ng business account, sagot ni Roberto ng walang pag-aalinlangan. Sabi ng anak ko na nag-aalok ang inyong bangko ng mga serbisyo para sa malalaking korporasyon. Napailing si Armando na tinawanan ng bahagya. Malalaking korporasyon? Totoo ba? Sabi niya, tinitingnan si Roberto mula ulo hanggang paa. Tingnan mo, Mr. Santos, kung iyon nga ang pangalan mo, baka hindi mo maintindihan ang klase ng mga kliyenteng hinahawakan namin dito. Malalaking pera ito, mga global na partner, komplikadong mga estruktura sa pananalapi. Hindi alam ni Armando na hindi basta-basta pumunta si Roberto nang walang plano. Sa nakaraang mga buwan, madalas na pinag-uusapan ng anak niya ang bangko sa mga hapunan ng pamilya. Nasa proseso kami ng isang malaking deal sa Sterling Financial, tatay. $5 bilyong. Ito ang pinakamalaking kontrata na napirmahan ng kumpanya namin. Habang nagpapatuloy si Armando sa pagtalakay tungkol sa mga profile ng kliyente at mga pamantayan, tahimik na pinagmamasdan ni Roberto ang paligid. Ang mga mayayamang kliyente ay tinatanggap ng maganda, pinagsisilbihan ng premium na kape at dinala sa mga pribadong opisina.
Hindi subtil ang pagkakaiba ng pagtrato, sadyang sistematiko at kitang-kita. Naiintindihan ko, sabi ni Roberto ng kalmado, pinutol ang pag-uusap ni Armando. Tama ka, kailangan nga ng malalaking korporasyon ng matitibay na kasosyo. May isang bagay sa tono ni Roberto, isang matatag na katiyakan na nagpatigil sandali kay Armando. Ngunit agad niya itong itinaboy sa isip. Habang papalabas na si Roberto, may nangyari na hindi inaasahan. Hindi siya umalis ng galit. Sa halip, inilabas niya ang kanyang telepono at nagpadala ng maikling mensahe. Carmen, kailangan kitang kausapin tungkol sa Sterling Financial. Mahalaga ito. Halos agad ang sagot. Ayos ka lang ba, tatay? Kasalukuyan kong nire-review ang final contracts sa kanila ngayon. Sumagot si Roberto, sabihin na lang natin na nagkaroon ako ng di malilimutang karanasan sa kanilang serbisyo. Pwede ba tayong mag-usap mamaya? Siyempre, ayos ka lang ba ang tugon niya? Tumalikod si Roberto at huling tumingin kay Armando na ngayon ay tumutulong sa isang babaeng blonde na naka-gray na suit na binibigay ang buong pansin at magalang na pagtrato. Isang maliit at halos nakatagong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Roberto. May mga tao na malalaman na ang paghusga sa iba base sa kanilang ID card ay maaaring magdulot ng mas malaking pagkalugi kaysa inaasahan. Habang nilalakad niya palabas sa sikat ng araw, wala siyang hinanakit o galit. Tanging tahimik na kasiyahan sa pagkakita ng isang katotohanan, isang bagay na matagal na niyang pinaghinalaan. Ang sandali ng paghamak ay nagpatibay sa lahat ng iyon. Kung ang kwento ng nakatagong pag-uusig na nakabalot sa profesionalismo ay tumimo sa iyong damdamin, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Gusto mong makita kung paano ang isang maliit na kilos ng kawalang galang ay nagdulot ng pinakakamanghamanghang pagbagsak sa mundo ng korporasyon. Samantala, hindi napigilang ipagyabang ni Armando Diaz ang pangyayari habang tanghalian sa Executive Lounge sa ika-20 palapag. Sa ikatlong pagkakataon, ginaya niya ang eksena, ginagaya ang kalmadong boses at mapagpakumbabang paraan ni Roberto. Dapat nakita mo ang mukha niya nang itapon ko ang ID card, tawa ni Armando habang hinihiwa ang kanyang salmon. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili pero maging totoo tayo, hindi karapat-dapat ang mga ganyang tao sa mga lugar na ito. Tahimik na hinalo ni Maricel ang kanyang salad na halatang hindi komportable. Armando, paano kung totoo ngang may kumpanya siya? Hindi mo naman talaga tiningnan, sabi ni Maricel. Maricel, mahal, sagot ni Armando. Pinutol siya ng may taas ng ilong. 8 na akong taon sa industriya na ito. Alam ko kung sino ang legit at sino ang nag-aaksaya lang ng oras natin. Wala pa nga siyang gold card. Natawa ang iba pang mga manager pero ang paraan ng pagsasalita ni Armando masyadong malakas, masyadong tiyak, parang may tinatago. Parang kailangan niyang marinig ang sarili niyang mga salita para mapawi ang dahan-dahang pagdududa. May kakaiba sa paraan ng pagkakalma ng lalaki. Uminom si Armando ng isa pang higop ng alak. Sa totoo lang, pabor ko pa siya. Maiisip mo ba ang hiya kung susubukan niyang magbukas ng account tapos malalaman niyang hindi siya pumasa sa minimum deposit? Nakapagtipid ako ng oras sa lahat. Hindi alam ni Armando na habang ipinagmamalaki niya ang insidente sa tanghalian, si Roberto Santos ay nakaupo sa designer kitchen ng anak niya. Tinatalakay ang mga pahina ng kontrata na maaaring magpagulat kay Armando sa bawat mayabang niyang salita. Mukhang nag-aalala ka, tatay, sabi ni Carmen, dahan-dahang ibinubuhos ang bagong luto niyang kape sa porcelain na tasa na malamang ay mas mahal pa kaysa buwan ng renta ni Armando. May nangyari ba sa Sterling Financial? Huminga ng malalim si Roberto, maingat sa pagpili ng salita. Sasabihin ko na lang na marami akong natutunan tungkol sa paraan nila ng pagtrato sa ilang tao. Paano mo ibig sabihin? Tanong ni Carmen, nag-iba ang tono. Yung manager, si Armando Diaz, ayon sa kanyang name tag, hindi siya masyadong
Magalang, sabi niya, kung sino ang karapat-dapat sa kanilang serbisyo. Napalapit ang mukha ni Carmen, Armando Diaz. Kilala niya ang pangalan mula sa mga internal na dokumento, isa siya sa mga key stakeholders ng proyekto. Direktang kasali siya sa pagpapatupad ng multibilyong dolyar na partnership na magbabago sa parehong kumpanya. Kwento mo lahat, sabi ni Carmen ng kalmado pero matatag. At ikinuwento ni Roberto mula sa malamig na pagtanggap sa front desk hanggang sa sandaling bumagsak ang kanyang ID card sa marmol. Habang nagsasalita siya, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Carmen. Mula sa pag-aalala patungo sa malamig at mapanganib na tingin. Alam ng lahat sa mundo ng negosyo, kapag tahimik si Carmen Santos, hindi ito magandang palatandaan para sa sinumang nakasakit sa kanya. Itinapon niya ang ID mo sa sahig? Tanong niya. Pantay ang boses pero matalim. Parang walang halaga, sagot ni Roberto. Pero huwag kang mag-alala, mas malala na ang naharap ko. At totoo yun, noong dekada 80, walang bangko ang sumuporta sa pangarap niyang magtayo ng murang pabahay. Kaya ibinenta niya ang lahat ng ari-arian, halos walang tigil ang trabaho at siya mismong nagbuo ng mga bahay. Bawat ladrilyo araw-araw, nagtayo siya ng kumpanya na kalaunan ay naibenta niya ng malaki ang halaga. Ngunit kakaunti lang ang nakakaalam kung gaano kalaki. Ang yaman niya na tahimik na nakakalat sa mga international investments ay hindi na ipapakita sa payak niyang pananamit o kilos. Alam mo, dagdag niya, nakakatuwang makita kung paano gumagana ang kanilang mga tauhan, lalo na sa kontratang gagawin ninyo. Sumikip ang mga mata ni Carmen. 5 bilyong dolyar, tatay. Pinakamalaki ito sa kasaysayan ng kumpanya natin. At hindi ko maiwasang magtanong kung paano sila magre-react kung malaman nilang yung lalaking minura nila ngayon ay ama ng CEO na gagawin silang pinaka-prosperous na institusyong pinansyal sa rehiyon. Gabing iyon si Armando na hindi pa alam ang totoo ay nagdiwang kasama ang mga katrabaho sa isang mamahaling restaurant. Sa bawat subo ng steak at higop ng vintage na alak, nag-post siya sa LinkedIn tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa mahigpit na pamantayan sa pamamahala ng kliyente. Dumagsa ang mga komento, pinupuri siya ng mga kasamahan para sa kanyang profesionalismo at pananaw. Samantala, si Roberto ay nasa video call kasama ang mga pangunahing kasosyo ni Carmen, ipinakilala bilang espesyal na tagapayo at pinagkakatiwalaang mentor. Ipakikilala ko sa inyo ang aking ama, sabi ni Carmen, nakangiti sa screen. Si Roberto Santos, ang hindi formal na tagapayo ko at ang pinakamatalinong tao na kilala ko. Kalma na bumati si Roberto, ang mukha niya ay payapa. Pero sa likod ng pagkakapayapa na iyon, mabilis ang pag-iisip. Ito ay isang taong nagtatayo ng mga imperyo mula sa wala. Ibagsak ang isang mayabang na banker. Madali lang iyon. Kasiyahan kong makilala kayong lahat, sabi niya. Sabi ni Carmen tungkol sa paparating na partnership sa Sterling Financial. Napaka-interesante. Sa tawag, nagtanong si Roberto ng ilang banayad na tanong, hindi direktang mga usapin. Puro curiosity lang tungkol sa mga timeline, mga contact person at mga kondisyon sa pagtatapos ng kontrata. Parang tanong ng ama. Pero malinaw sa mga may karanasan na nangongolekta siya ng mahahalagang impormasyon. Oh, at bilang curiosity lang, dagdag niya ng casual, ano ang posisyon ng bangko tungkol sa diskriminasyon? Akala ko ang isang kumpanyang kasing laki natin ay gusto ng mga kasosyo na may matitibay na prinsipyo. Nagpalitan ng tingin ang mga kasosyo. Magandang punto yan, Mr. Santos. Isasama namin yon sa final contract checks. Habang si Armando ay natutulog na sa kanyang marangyang penthouse, kumbinsido na napanatili niya ang kalinisan ng kanilang client base, si Roberto ay gising pa, sinusuri ang bawat linya ng kontrata na malapit ng pirmahan ni Carmen.
Kanina pa ng umaga, inakala ng mga tauhan ng Sterling na ang kanyang katahimikan ay pagsuko. Ngunit ang mga nakakaunawa sa tunay na lakas ay alam ito ay hinuhubog sa mga tahimik na sandali. Pinapaliyab ng kawalang katarungan at inilalantad sa tamang panahon. 3 araw ang lumipas, maagang nagising si Roberto bago sumikat ang araw at ginawa ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginawa. Maingat niyang isinuksok ang kanyang nag-iisang Hugo Boss na suite na hindi na nagamit mula noong araw na naibenta niya ang unang kumpanya. Wala nang puwang para sa pagpapakumbaba ngayon. Panahon na para ipaalala sa mundo kung sino talaga siya. Tatay, sigurado ka ba talaga dito? Tanong ni Carmen habang inuulit-ulit ang pagtingin sa mga dokumentong nakalatag sa mahabang conference table para sa ika-10 beses. Kapag umatras tayo, wala nang balik pa. 5 bilyong dolyar ang pinag-uusapan natin. Halos kalahati na ito ng taunang kita natin. Iniayos ni Roberto ang kanyang mga manggas ng damit ng may tahimik na kumpiyansa at ngumiti. Mahal ko, kung may natutunan ako sa buong buhay ko sa pagbuo ng mga kumpanya, ito yon. Ang pera ay laging pwedeng mabawi. Pero dangal, kapag nawala na iyon, maaaring abutin ng mga henerasyon bago ito maibalik. Puno ng mga legal na files, mga termination clause at balance sheet ang mesa. Magdamag na pinag-aralan ni Carmen kasama ang kanyang legal team ang bawat detalye upang hanapin ang pinakamalinis na paraan para umatras sa deal nang hindi mapilitan magbayad ng multa. Pinapayagan ng Clause 17 ang unilateral cancellation kapag napatunayan ang diskriminasyon mula sa financial partner. Paliwanag ni Dr. Enrique Ferrer, isang veteranong abogado na may 15 taon sa kumpanya. Ngunit kailangan natin ng matibay at hindi matatawarang ebidensya. Huwag kayong mag-alala dyan, sabi ni Roberto habang itinutulak ang isang makapal na folder sa mesa. Nasa loob nito ang mga printout ng mga screenshot, ang LinkedIn history ni Armando Diaz sa nakaraang 2 taon. Puno ito ng mga nakatagong bias, mga pahayag tungkol sa pagpapanatili ng mga pamantayan sa kultura, piling definisyon ng fit at mga banayad na panghihina sa mga diversity initiatives. Ang ilan sa kanyang mga likes at komento ay mas nagbigay linaw pa. Namulat ang mga mata ni Dr. Ferrer. Saan mo nakuha to? Kapag nasa negosyo ka mula pa nung 20 taong gulang ka, natutunan mong ang impormasyon ay kapangyarihan, sagot ni Roberto. Hindi lang mayabang si Armando Diaz, bastos pa siya. Habang inilalatag ni na Roberto at Carmen ang bawat detalye ng kanilang plano, abala naman si Armando sa pagdiriwang ng kanyang inaakalang panalo sa linggong iyon. Ipinagmalaki niya sa LinkedIn ang isa pang matagumpay na quarter at nakatanggap ng 2 dosenang likes at papuri. Minsan pa niyang binanggit ang pagtanggi sa ilang hindi kwalipikadong corporate clients. Hindi maintindihan ng iba ang aming mga pamantayan, mayabang niyang sabi kay Maricel habang nagkakape. Ito ay para protektahan ang imahe ng bangko. Hindi komportable si Maricel at naaalala pa rin ang nangyari kay Roberto. Naisip mo na ba baka masyado tayong mapili? Banayad niyang tanong. Maricel, bago ka pa lang dito, sagot ni Armando habang tapik-tapik ang balikat nito nang may pagkakontra. Sa pagdaan ng panahon, matututuhan mong pagkatiwalaan ang iyong kutob kung sino ang nararapat. Hindi alam ni Armando na sa mismong oras na iyon sinalubong si Roberto Santos ng may respeto at init sa punong himpilan ng kumpanya ng anak niya. Tinawag siyang Mr. Santos, Strategic Advisor. Tahimik siyang niyuko ng mga empleyado habang dumaraan. Tatay, ito si Fernando Fernandez, ang CFO namin, sabi ni Carmen habang pinapasok niya ito sa isang modernong glass meeting room na may tanawin ng skyline ng lungsod. Iniabot ni Fernando ang kamay ng magalang. Isang karangalan, Mr. Santos, mataas ang pagtingin ni Carmen sa iyong kaalaman sa negosyo.
Sa loob ng 1 oras, pinatunayan ni Roberto kung bakit. Bawat tanong niya ay diretso sa punto. Matalim ang kanyang pagsusuri at ang mga suhestyon niya ay galing sa karunungang nakuha mula sa tagumpay at pagsubok. Fernando, tanong niya ng casual, gaano tayo kalaki mabibigo kung pipiliin nating tapusin ang deal sa Sterling Financial? Tiningnan ni Fernando ang ilang numero at tumango. Malaking pagbabago, yan. Pero kaya naman, sa totoo lang, may interes na ang Commonwealth National na pumalit at mas magagandang termino ang inaalok nila. Nagpalitan ng tingin sina Carmen at Roberto, lahat ay naaayos na. May isa ka pang dapat makita, sabi ni Roberto, ang boses ay naging mas malalim. Mas inalam ko pa si Armando Diaz. Inilagay niya ang isa pang folder, ngayong puno ng mga internal email na nalik mula sa isang dating empleyado ng Sterling Financial na umalis ng may sama ng loob. Sa mga mensaheng iyon, tinawag ni Armando ang mga Latino clients bilang mga cultural liabilities at inisistima ang mga negosyante bilang mga statistical risks. Nakakatakot ito, bulong ni Fernando. Kung maging public ito, hinding-hindi, patigil ni Roberto. Hindi tayo maglalabas ng kahit ano. Gagamitin natin ito sa mas makapangyarihang paraan. Habang kumakain si Armando, sa kanyang paboritong lugar, nagpo-post ng mga larawan ng perpektong pagkaing inilatag sa ilalim ng #ExecutiveLife. Walang kaalam-alam na bawat post, bawat salita, bawat imahe ay maingat na sinusubaybayan ng team ni Roberto. Tatay, sigurado ka bang itutuloy mo ito? Tanong ni Carmen sa huli. Nakita ang matibay na desisyon sa mga mata niya, ang parehong mata na minsang humarap sa mga bangkong tumangging punduhan siya, mga kliyenteng hindi naniwala sa kanya at mga kakompetensyang gustong durugin siya. Pinahiya niya ako dahil inisip niyang wala akong halaga, mahinang sabi ni Roberto. Bukas, malalaman niya kung gaano siya nagkamali. Malalaman niya na may mga tao na mas makapangyarihan kaysa sa nakikita nila. Gabing iyon habang si Armando ay natutulog na may mga panaginip ng isa pang promosyon, si Roberto ay gising, mahinahong inihahanda ang magiging pinakamalupit na pagbagsak sa kasaysayan ng banking sa Raleigh. Handa na ang plano, kumpleto ang ebidensya, wala pang ideya ang target kung ano ang paparating. Nang itinapon ni Armando ang ID card sa sahig, inisip niyang nagpapakita siya ng lakas. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi kailanman kailangang ipagyabang. Ito ay tahimik, eksakto at walang babala. At kapag nangyari ito, ang pinsala ay permanente. Kinabukasan 5:00 ng umaga muling isinuksok ni Roberto ang kanyang Hugo Boss suit. Ngayong araw, hindi lang siya ang magdadala ng alaala ng kahihiyan. Ngayong araw, matututuhan ni Armando Diaz na ang paghusga sa tao base sa anyo niya ay maaaring magdulot ng $5 bilyong na pagkatalo sa isang bangko. Carmen, sigurado ka ba dito? Tanong ni Dr. Ferrer, muling tinitingnan ang mga termination papers. 10 beses na niyang itinatanong ang parehong bagay, malinaw ang pag-aalala sa kanyang mukha. Kapag napirmahan na ito, wala nang balik. Hindi nag-atubili si Carmen. Doktor, itinuro sa akin ng tatay ko na ang dangal ay hindi nasusukat sa pera. At walang halaga ng pera ang nagbibigay ng karapatang tratuhin siya ng ganoon. Sa kabilang dako ng bayan, pumasok si Armando Diaz sa Sterling Financial na puno ng kumpiyansa. Kanina lang ng umaga, nakatanggap siya ng mensahe mula sa mataas na pamunuan na tawagin siya sa isang agarang pagpupulong kasama ang mga pangunahing strategic partners sa ganap na 10:00 ng umaga. Sa sobrang taas ng kanyang ego, iisa lang ang paliwanag, ang promosyon na matagal na niyang hinihintay ay mangyayari na. Maricel, siguraduhing malinis ang aking mesa at ihanda ang premium blend, utos niya habang inaayos ang gintong kurbata na inilalaan niya sa mga espesyal na okasyon. Ngayon ang araw, aakyat na ang aking karera. Pagsapit ng 9:45,
Nasa opisina na si Armando, nire-review ang mga huling detalye nang dumating si Maricel sa pintuan, maputla ang muka. Armando, may problema tayo. Anong klaseng problema? Tanong niya tumingin. Yung pamilya Santos, nandito sila para sa pagpupulong. Santos, nakunot ang noo ni Armando. Wala akong kilalang Santos na sapat na importante para sa isang strategic meeting. Iyon, yung lalaki kahapon, maingat na sabi ni Maricel. Yung isa mong tumigil siya, nilunok ang laway. Yung tinanggihan mo, kasama niya ang isang babae na nagsabing siya ang CEO ng Coleman Industries. Nanginig si Armando. Coleman Industries, ang $5 bilyong na account, ang partnership na inakala niyang magtatakda ng kanyang karera, ang naka-schedule na matapos ngayong linggo. Hindi, bulong niya habang nagmamadaling hinahanap sa keyboard ang mga internal records. Roberto Santos, 60 taong gulang, dating negosyante, ama ni CEO Carmen Santos, tinatayang personal net worth, $120 milyong. Nanlaki ang mga mata ni Armando. Hindi ito pwedeng mangyari, bulong niya. Bumaliktad palabas ng opisina at nagtungo sa boardroom ng nagmamadali. Nang buksan niya ang pinto, nagkatotoo ang kanyang pinakamasamang takot. Nakaupo si Roberto sa gitna ng silid, kalmado at maayos ang postura, nakasuit na katulad ng nakaraang araw. Ngunit ngayon ay naglalabas ng kakaibang aura, kapangyarihan, presensya, layunin. Kasama niya ang isang babae, nakasuot ng matapang na bihis at nasa kanyang 40 taon. Nakakabig ang kanyang tindig at mahirap basahin ang kanyang ekspresyon. Ginoo Diaz, malamig na bati ng babae. Ako si Carmen Santos, CEO ng Coleman Industries. Sa tingin ko nakilala mo na ang tatay ko. Pilit ngumiti si Armando, nanginginig ang mga tuhod. Ginoo Santos, ako may malaking pagkakamali po ito. Hindi ko po inakala. Na ako'y mahalaga? Mahinang sabi ni Roberto pero matatag. Iyon ang problema, hindi ba? Akala ko, ang Sterling Financial ay patas sa lahat ng kliyente. Nagkamali ba ako? Biglang pumasok si Michael Fernandez, Regional Director, halatang nabigla. Miss Santos, Mr. Santos, taos-puso po akong humihingi ng paumanhin sa anumang abala. Armando, maaari ka bang lumabas sandali para hindi na kailangan? Pumasok si Carmen, inilapag ang isang makinis na briefcase sa mesa. Mas gusto naming manatili si Ginoo Diaz. Siya pa nga ang malaking tulong namin para makarating sa desisyon. Naramdaman ni Armando ang ginaw na dumaloy sa kanyang gulugod. Anong desisyon? Bahagyang ngumiti si Roberto ngunit matatag ang tingin. Ang desisyon na tapusin ang aming $5 bilyong na partnership sa inyong bangko. Napailing ang lahat sa silid. Namangha si Michael para bang nauntog sa tiyan. Mrs. Santos, tiyak na makakabuo tayo ng kasunduan. Maayos si Armando sa loob ng kumpanya. Hindi naman kailangang... Michael, seryoso ang tono ni Roberto, kapag itinapon ng institusyon ninyo ang ID card ng isang kliyente sa sahig at tinrato siya na parang basura, hindi iyon isang simpleng pagkakamali. Ipinapakita nito ang tunay na halaga ng kumpanya ninyo. Naghanap ng palusot si Armando. Ginoo Santos, sinusunod ko lang ang protocol. Para ito maiwasan ang pandaraya, pinoprotektahan ko lang ang bangko. Standard procedure, itinango ni Carmen habang inilalapag ang mga printout. Galing ito sa LinkedIn mo, Ginoo Diaz, mga post mo, mga komento mo, ang suporta mo sa mga nilalamang nagpapahiwatig na may mga grupo na hindi karapat-dapat sa mataas na antas ng serbisyo pinansyal. Bumulalas ang bibig ni Armando pero walang salita ang lumabas. Ipinakita ng mga pahina ang lahat, taon-taon ng diskriminasyon, mga post na puno ng lihim na panghuhusga, mga likes sa mga mapanirang nilalaman, isang buong digital na bakas ng pagkiling. Hindi yan totoo, pangihinayang niyang sabi. Nakuha sa maling konteksto lahat yan. Parang ganun din ba nung itapon mo ang ID ng tatay ko sa sahig? Kalmadong tanong ni Carmen. Sinubukan pang pumagitna.
si Michael. Pakiusap, Miss Santos, pwede naming tanggalin si Armando ngayon din. Papatakbuhin ko ang proseso sa HR, hindi kami ganyan. Huli na, sagot niya. Wala nang puwang para sa usapan. Tumayo si Roberto punong-puno ng presensya. Kahapon, isa lang akong kliyente na inapi. Ngayon, ako ang ama ng CEO na nawala sa inyo ang partnership. Naupo si Armando, gulat na gulat, bumigat ang bigat ng ginawa niya. 5 bilyong dolyar, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang reputasyon, lahat nasira dahil sa ilang segundong pagyayabang. Pakiusap, bulong niya. Hindi ko alam, pwede akong magbago, totoo. Tumingin si Roberto ng may tahimik at matibay na dangal. Alam mo yan, Gino Diaz. Alam mo kung sino ako, isang tao na karapat-dapat igalang. Yan lang ang kailangang malaman mo. Habang lumalakad palabas sina Carmen at Roberto, huminto si Roberto sa pinto, huling tumingin at nagkatinginan sa lalaking minsang nanmaliit sa kanya. Alam mo ba ang pinagkaiba natin, Armando? Hinusgahan mo ako base sa itsura ko, hinusgahan ko naman ikaw base sa kilos mo. At ngayon, nakikita ko na isa lang sa atin ang may tunay na halaga na maibibigay. Isinara ang mga pinto ng conference room ng tahimik at tiyak na iniwan si Armando Diaz na nag-iisa sa mga guho ng dati niyang maunlad na karera. Sa labas, kumakalat ang mga bulungan. Mabilis na kumalat ang balita, ang pinakamalaking partnership ng bangko ay kinansela na at alam ng buong staff kung bakit. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naunawaan ni Armando ang isang bagay na hindi niya kailanman naintindihan bago. May mga tao na may tahimik na kapangyarihan, isang lakas na lumalabas lamang kapag ang iba ay bobo na inisip na ang pagpapakumbaba ay kahinaan. Ang tunay na lakas ay hindi kailanman kailangang sumigaw, naghihintay ito. At kapag dumating ang tamang oras, ito'y tumatama ng eksakto at malakas. Pagkalipas ng 2 linggo, inimpake ni Armando ang kanyang mesa para sa huling pagkakataon. Mabilis at pinal ang kanyang pagtatanggal sa trabaho. 8 taon ng pagsisikap, ambisyon at pagpapalakas ng sarili, lahat ay nawala sa isang karton na kahon at sa mga tingin na puno ng pag-aalinlangan mula sa mga dating katrabaho na dati na naghili sa kanya. Akala mo ba talaga pwedeng tratuhin ang mga kliyente ng ganoon at walang mangyayari? Tanong ni Maricel na ngayoy na-promote sa posisyong nawala kay Armando. Walang sama sa kanyang tinig. Lamang ay malinaw na katarungan. Pagkatapos ng lahat, hindi lang basta-basta bumagsak si Roberto Santos. Siya ang ama ng pinakamalaking kliyente na nagkaroon ng bangko. Hindi natapos ang kahihiyan sa kanyang pagtanggal. Sa loob ng kumpanya, naging alamat ang kwento. Ikinukwento ito ng mga empleyado sa mga pribadong chat. Palaging may nakakatawang pahayag. Huwag kailanman husgahan ng libro base sa pabalat nito. Samantala si Roberto at Carmen ay tuloy na sa kanilang landas. Natapos nila ang bagong kasunduan sa pagkakataong ito sa Commonwealth National Bank. 5 bilyon at 200 milyon, 300 milyong dolyar na mas malaki kaysa sa orihinal na kasunduan sa Sterling Financial. Labis na humanga ang presidente ng bangko, si Fernando Morales, sa integridad ni Roberto, kaya inalok nila ang pinakamagandang mga termino. Ginoo Santos, sabi ni Fernando sa seremonya ng pagpirma, isang karangalan ang makatrabaho ang isang pamilya na inuuna ang dangal bago ang tubo. Bihira ito sa mundong ito. Ngumiti ng mahinahon si Roberto. Ang tunay na mga kasosyo, sagot niya, ay yaong mga tumatrato sa iyo ng may respeto mula sa unang pagkikita, hindi pagkatapos malaman kung ano ang laman ng iyong bank account. Ang epekto sa Sterling Financial ay mabilis at matagal. Ang pagkansela ng deal ay nagdulot ng malaking gulat sa regional finance sector. Bumagsak ang reputasyon ni Armando ng tuluyan. Sa loob ng ilang buwan, naging babala ang kanyang pangalan.
Nagtapos ang mga job interview sa magalang na pagtanggi dahil sa maraming awkward na tanong. Sandali lang, ikaw ba yung nawalan ng 5 bilyong dolyar na deal? Salamat sa iyong oras. 3 buwan ang lumipas, walang trabaho, nag-iisa si Armando sa isang maliit na coffee shop. Umiinom ng mapait na kape at pinagsisisihan ang mga nangyari. At sa kaniya siya nakita, si Roberto, pumasok, nakasimple lang ang damit pero ngayon alam na ni Armando kung sino talaga siya. Uminom ng kape si Roberto, ngumiti ng magalang sa barista at bago umalis ay huminto siya sa tabi ng mesa ni Armando. Magandang umaga, Armando. Kumusta ang paghahanap ng trabaho? Tumingin si Armando may kirot sa lalamunan. Ginoo Santos, gusto ko pong humingi ng tawad. Hindi ko po alam. Alam mo, sagot ni Roberto ng mahinahon. Alam mo ang lahat ng kailangang malaman. Na ako ay isang tao na karapat-dapat igalang. Wala nang iba pang dapat pinansin. Gusto kong magbago, sabi ni Armando. Gusto kong magbago. Sana nga, sagot ni Roberto. Dahil sa susunod na husgahan mo ang isang tao base sa itsura, baka may anak siya na mas makapangyarihan pa kaysa sa akin. At sa ganong salita, umalis si Roberto, kalma, maayos at walang pasanin, iniwang nag-iisa si Armando na dala lamang ang bigat ng kanyang ginawa. 6 na buwan ang lumipas, lumago ang Coleman Industries ng 40% dahil sa kanilang matagumpay na partnership sa Commonwealth. Si Roberto, opisyal na strategic advisor ng kumpanya ng anak niya, ay ginamit ang posisyon upang tulungan ang mga batang negosyante, lalo na ang mga nakaranas ng diskriminasyon sa mundo ng negosyo. Ibinigay mo ang iyong sakit bilang tulong sa marami, sabi ni Carmen isang araw, habang pinapanood ang kanyang ama na nagbibigay ng payo sa isang batang negosyante na tinanggihan ng maraming bangko. Ngumiti si Roberto. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagbagsak sa mga sumakit sa iyo, sabi niya. Ito ay ang pagtatayo ng isang bagay na napakalakas na maipapakita mo sa kanila kung gaano sila kaliit. Hindi naganap na nakabawi ang Sterling Financial. Ang kanilang pagkabigo ay naging aral sa mga paaralan ng negosyo, isang malinaw na leksyon kung paano nakakawala ng bilyon ang diskriminasyon. Ang pangalan ni Armando Diaz ay naging kasing kahulugan ng lahat ng mali sa customer service. Si Maricel, na ngayoy regional manager, ay naglunsad ng isang bank-wide diversity at inclusion initiative na naging modelo sa buong bansa. Sa pader sa likod ng kanyang mesa, may nakapaskil na quote, "Unahin ang respeto tapos magtanong." 1 taon nang lumipas, inimbitahan si Roberto na magsalita sa National Banking Convention. Nang lumabas siya sa entablado, nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng mga tagapakinig. Si Armando Diaz, na ngayon ay nagtatrabaho bilang insurance agent, anino ng dating makapangyarihang tao. Mga Ginoo at ginang, panimula ni Roberto, gusto kong ibahagi kung paano ang 5 segundo ng kawalang-galang ay nagdulot ng 5 bilyong dolyar na pagkawala sa isang institusyong pinansyal. Tumingin si Armando pababa, hindi na kayang tumingin kay Roberto. Alam niyang ang kwentong ito, ang kanyang kwento, ay uulitin muli. Hindi bilang inspirasyon, kundi bilang babala. Tinapos ni Roberto ang kanyang talumpati sa isang mensahe na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang pinagkaiba ng respeto at diskriminasyon ay hindi nakasalalay sa yaman ng taong nakatayo sa harap mo. Nasa karakter ng taong nagsisilbi sa kanila ito. Habang pumalakpak ang mga tao at bumaba si Roberto mula sa entablado, napagtanto niya ang isang malalim na katotohanan. Hindi kailanman banta sa kanyang dangal ang ID card na itinapon sa sahig. Sa halip, inilantad nito ang kahinaan ng isang taong naniwala na ang kapangyarihan ay karapatan na maliitin ang iba. Sinubukan ni Armando na sirain siya, pero sa huli, siya lang ang wasak
Natuklasan ni Roberto ang pinakamakapangyarihang uri ng paghihiganti. Hindi ang paghihiganti ng masama, kundi ang tagumpay na hindi kailanman maabot ng mga kaaway mo.